paikot muna para makita ng mga tao. Pre, tapos bago nyo nakikita. Ayun, sinama talaga yung mukha. Wala na sa ikot yan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Panginoong Diyos, sa tagapaglikha sa ating lahat. Purihin, pasalamatan ng nag-iisang Diyos na ating tagapaglikha, ang Panginoong Allah, sapagkat tayo ay Kanyang pinahintulutan na makapagbahagi sa inyo mga magulang, mga mahal naming kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Nawa kayo po ay makinig sa ating ibabahagi po dito. Kami po ay mga Muslim na misyonaryo na nangangaral ng Islam. At hindi po kami manghihingi sa inyo, bagkus kami lang po ay magbabahagi sa inyo ng kaalaman. At meron po tayong mga libreng babasahin dito. Ito po ay libre, walang bayad. Tagalog po ito. Maaari po kayong kumuha at magbasa-basa habang nakaupo. At kung sakali po na meron po kayong mga katanungan hinggil po sa Islam, ay maaari po kayong magtanong sa amin at kami po ay magbibigay sa inyo ng 100 pesos, no? Sa bawat magtatanong, may 100 na pangmirinda. So, ganun po. Dahil kami po mga Muslim ay hindi po nanghihingi ng love offering o anumang donasyon sa tao. Bagkus kami pa po ang magbibigay sa inyo kapag kayo ay magtanong sa amin patungkol sa pananampalataya. So, ako po si Brother Abdul Qadir. Ang pangalan ko po dati ay Renato sapagkat ako po ay isang dating Kristiyano din, dating Katoliko na nag-Muslim. Ang tawag sa amin ng mga dating Kristiyano na nag-Muslim ay Balik Islam. Kung narinig niyo po ang salitang Balik Islam, kami po ang tinutukoy doon ng mga dating Kristiyano na nagsiyakap sa Islam at nag-Muslim. Ako po ay nag-Muslim way back 2007 doon po sa Riyadh, sa Saudi Arabia, dahil isa po akong OFW. At doon ko po nasumpungan sa Saudi Arabia ang tunay na mensahe ng pananampalatayang Islam. Kasi dati nung ako kay Kristiyano ay medyo ilag ako sa mga Muslim. Malayo ang loob ko sa mga Muslim dahil nga sa mga bali-balita patungkol sa mga Muslim at sa Islam na hindi magaganda. Kapag dati narinig natin ng salitang Muslim, parang umiilag tayo. Niisip natin matatapang yan yung mga terorista, nagpapasabog, kung ano-ano ang ating naririnig patungkol sa mga Muslim. Na ito ay walang ito yung mga black propaganda na paninira lamang sa mga Muslim at sa Islam. Sapagkat po, ang tunay na Muslim po mga magulang ay may takot sa Diyos. Ang tunay na Muslim ay pilit niyang sinusunod ang kalooban ng Diyos at pilit niyang lilalayuan ang mga ipinagbabawal ng Diyos na tagapaglikha. So ang aking ibabahagi sa inyo mga magulang, patungkol po sa Islam. Ano ba ang Islam? Sapagkat dito sa Pilipinas, ang Islam ang relihiyon na misunderstood religion. Ang Islam na relihiyon dito ay masalimuot, iba yung ating pananaw. Dahil po ang problema sa mga balibalita na ating nasasagap. Pero ang katotohanan po, ano ang Islam? Ang Islam po ay wikang Arabic. Nang ibig sabihin po ng Islam ay mayroong tatlong kahulugan sa ating lingwaheng Tagalog. Ang ibig sabihin ng Islam ay ganap na pagsunod,
ganap na pagsuko, ganap na pagtalima sa kalooban sa Diyos. Submission to the will of God. Yan po ang kahulugan ng Islam. Pagsunod sa kalooban sa Diyos. Kaya ang Islam po, hindi po ito kinuha sa mga pangalan ng tao, ng puok at tribo, bagkus ang Islam po na relihiyon, ito po ay nanggaling sa ugat na salitang salam, nang ibig sabihin ng salam mga magulang ay kapayapaan. Peace. Di ba tayong mga tao, hangad natin kapayapaan, di ba? Ayaw natin ng kaguluhan. So yan po ang kahulugan ng Islam, kapayapaan. Yan po ang pinagkaugatan ng salitang Islam mula sa salitang ugat na kapayapaan o sa Arabic na salam. Kaya po, wala pong puwang dito sa pananampalatayang Islam ang kaguluhan. Yung paghasik ng mga kaguluhan, ipinagbabawal po yan sa pananampalatayang Islam dahil po ito ay nagmula sa salitang ugat na salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan mga magulang. At ang Islam po, hindi po ito bagong relihiyon, bagkus ang Islam, ito ang natural nating relihiyon. Ito ang natural na relihiyon, original na relihiyon ng tao, na ito ay nagmumula pa sa dakilang tagapaglikha. Ang dakilang tagapaglikha ang nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat, nilikha tayo na mga tao, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, at pagkatapos binigyan tayo ng panuntunan, paraan ng ating buhay, which is ito po ang Islam. Kasi ang Islam po, hindi lang ito relihiyon, bagkus ito ay way of life, ganap na panuntunan ng buhay kung paano mabubuhay ang tao dito sa mundo. Dapat siya ay alinsunod sa batas ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, at ito po ang Islam. Kaya nung pinanganak tayo sa ating nanay, ang likas na ating relihiyon ay pagsuko sa kalooban sa Diyos, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito yung original nating relihiyon, Islam. Submission to the will of God. Lamang nung tayong maliit pa, nung baby pa tayo, bata pa tayo, wala tayong kamuang-muang, ang ginawa sa atin ng ating mga magulang, dinala tayo sa simbahan para pabibinyagan. At doon pa lang tayo nagiging ganap na Kristiyano. Di ba kapag ang isang mag-asawa ay nagkaanak ng sanggol, ang pinaghahandaan nila sa sanggol ay binyag. Di po ba? Bakit bibinyagan ng sanggol? Dahil gagawin nilang Kristiyano. Kasi hindi pa nga Kristiyano ang sanggol nung nilabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, dahil ang sanggol na yaon ay isang Muslim. Lahat ng sanggol na ipinapanganak ng kanyang nanay ay Muslim. Sila ang taong sumasailalim sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. Sila yaong taong likas na sumasamba sa nag-iisang Diyos na nasa ibabaw ng kalangitan. At yun po ang kahulugan ng Muslim, ang taong likas na sumuko sa kalooban sa Diyos. Kaya sinabi ng huling propeta na si Muhammad, kanyang sinabi sa banal na Quran, kanyang sinabi sa kanyang hadith, yung kanyang kasabihan, sabi niya, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat daw ng sanggol na ipinapanganak ng kanyang nanay ay nasa estado ng fitra. Ang fitra po ay likas na relihiyon, likas na pananampalataya, Islam, na tayo ay kumikilala, likas sa atin naniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na nasa ibabaw ng kalangitan. Yun po ang Islam, likas na paniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Lamang, nung danila tayo sa simbahan, wala tayong kamuang-muang, ginawa tayong Kristiyano ng ating mga magulang. Kaya ang pari, kapag nagbinyag, di ba ang pari, kung sino naka-attend sa inyo ng binyagan, sinasabi ng pari, bibinyagan kita sanggol, bibigyan ng pangalan, at pagkatapos sasabihin ng pari, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa oras na ito, ikaw sanggol ay ganap ka na Kristiyano. Doon pala tayo naging ganap na Kristiyano pagkatapos ng binyag. Dahil kung talagang Kristiyano tayo pinanganak, bakit pa sasabihin ng pari, simula sa oras na ito, ay ganap ka na Kristiyano? Kanina, nung hindi ka pa nabinyagan, ikaw ay Muslim. Ikaw ay kumikilala sa nag-iisang Diyos. Ikaw ay likas na sumasailalim sa kalooban sa Diyos.
ang tao na sumusuko sa kalooban sa Diyos, ang tawag sa kanya Muslim. Ang Muslim po ay hindi yung mga taga Mindanao, mga magulang. Yun kasi pagkaakala natin, Muslim, taga Mindanao yan, Arabo yan, mahabang balbas niyan, nagsusuot ng damit na pang-Arabo. Muslim, maraming mag-asawa yan. Yun kasi ang ating nakilala. Muslim, mga terorista yan, yun yung ating nasasagap. Pero lingid sa ating kaalaman, ang Muslim ay yaong taong sumusuko sa kalooban sa Diyos. Ang taong sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, nilalayuan niya. Yun po ang tunay na Muslim. Kaya po, likas tayong Muslim na ipinanganak sa ating nanay. Wala pong pinapanganak na Kristiyano, nagiging Kristiyano lang tayo pagkatapos ng binyag. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. Sabi ng huling propeta na si Muhammad, mapasa kanya ang pagpapala ng Panginoong Diyos na si Allah, ang mga magulang lamang ng sanggol ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging Kristiyano ang sanggol. Totoo naman eh. Dinala tayo sa simbahan para gawin tayong Kristiyano. Di ba? Pagkatapos ng binyagan, kapag merong salo-salo, Happy Christening. Di ba nakalagay sa tarpaulin? Maligayang pagiging Kristiyano. So yun po, ang Islam, ang punto natin dito mga magulang, ang Islam po ay likas na relihiyon ng tao, natural religion, na galing pa ito sa Diyos na tagapaglikha. Kasi nga, tingnan nyo ang kahulugan ng Islam, pagsunod sa kalooban sa Diyos. Di ba lahat tayo gustong sumunod sa kalooban sa Diyos? Kanino ba tayo susunod sa kalooban? Kay Satanas? Kay Lucifer? Hindi. Likas tayong gustong sumuko sa kalooban sa Diyos. At ito po ang Islam. Submission to the will of God. Ito ang likas na pananampalataya natin. Tingnan yung mga batang maliliit, pag lumaki yan, walang magtuturo sa kanila patungkol sa Diyos. Walang magtuturo patungkol sa reliyon. Mag-a-activate sa utak ng bata na siya'y bigla na lang maniniwala sa Diyos na nasa itaas sa kalangitan. Bigla na lang papasok sa isip ng bata na iisa lang ang Diyos. Ito yung likas na reliyong Islam, pagsamba sa nag-iisang Diyos, mga magulang. At ang Islam po na reliyon, mga magulang, ito po ay relihiyon na hindi kailanman itinatag ng tao. Wala pong taong nagtatag sa Islam. Kung ang relihiyon ay itinatag ng mga mangangaral, tao, yan po'y masasabi natin na walang katotohanan yan. Kasi walang tao ang may karapatan na magtatag ng relihiyon, kundi ang Diyos lamang na ating tagapaglikha. Ang Diyos na lumalang sa atin, siya lang ang may karapatan magbigay sa atin ng relihiyon. Bakit? Siya ang naglikha sa atin eh. Siya ang nakaalam kung anong makakabuti para sa atin. Kaya may mga tao nagsasabi, ay hindi ko na kailangan mag-Muslim, hindi ko na kailangan ng Islam, mabait naman ako, wala naman akong inagrabyado, at mayroon naman akong relasyon sa Diyos, ligtas na ako. Hindi, mga magulang. Hindi po tama yan. Ang relihiyon po ay religare, pakikipagrelasyon sa Diyos. Paano ka sumamba sa Diyos kung wala kang panuntunan ng buhay? Paano mo sambahin ang Diyos? Pupunta tayo sa bundok, haharap tayo sa punong kahoy, doon tayo magdasal? Hindi. Meron tayong way of life. Meron tayong kapamaraanan kung paano natin sambahin ang Diyos, kung paano natin siya, paano tayo manalangin sa Kanya. Meron, mga magulang. Ang ating dapat huwaran sa pagsamba, mga magulang, sino? Ang mga propeta. Ang mga sugo ng Diyos at propeta, sila yaong dapat nating huwaran pagdating sa pagsamba. Katulad ni Jesus Christ. Si Jesucristo, mga magulang, sa reliyong Islam, sa aming mga Muslim, minamahal namin si Jesus. Sinusunod namin si Jesus, ginagalang namin si Jesus, at tinutularan namin si Jesus. Dahil si Jesucristo, naniniwala kami na siya ay isinugo ng Diyos para gabayan tayong mga tao. Diba sabi ni Jesucristo, if you love me, follow me. Kung mahal niyo ako, sumunod kayo sa akin. So sa panahon ni Jesucristo, siya ay nagdarasal, nananalangin, nagsusumamo, umiiyak, humihingi ng tulong sa Diyos. Hindi po ba? So sa turo ng Islam, kung sino ang sinasamba ni Jesus, kung sino ang sinasamba ni Moises, ni Abraham,
yun din ang sasambahin natin mga magulang. Di ba lahat ng mga propeta, iisang Diyos lamang ang kanilang itinuturo pagdating sa pagsamba? Ano ang sabi ni Jesus? Pakinggan nyo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, iisang Panginoon lamang. Kaya't sambahin nyo ang nag-iisang Panginoon ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Yun yung Pangulong utos ni Jesus na nasa loob sa Biblia, sa Marcos 12:29. So lahat ng mga propeta, mga magulang, lahat sila ay sumasamba lamang sa Panginoong Diyos. At anong pangalan ng Panginoong Diyos? Yun po yung Allah na inyong naririnig, mga magulang. Ang Allah po na inyong naririnig, huwag niyo pong isipin na siya'y Diyos lang naming mga Muslim. Mali po. Si Allah po ang the ultimate creator. Siya po ang dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Si Allah po ang naglikha ng kalangitan, lumikha nitong kalupaan, lumikha sa lahat ng sangkatauhan. Kaya sa turo ng Islam, kung sino ang lumikha sa atin, kung sino yaong Diyos na yaon, yun ang dapat nating sasambahin. Hindi tayo dapat sumamba sa kapwa nilikha. Kaya nga, ang tagapaglikha, iisa lang. Yan ang tunay na Diyos. Yan po ang Panginoong Allah. Na kung saan sinabi ni Allah sa loob ng banal na Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma. Ibig sabihin mga magulang, dahil Arabic po ito, ang kalugan sa Tagalog, sabi ng Diyos, at katotohanan na si Allah, ang Panginoong tagapaglikha na siyang lumikha ng langit. Ang langit, walang tukod yan. Bakit hindi nahuhulog yan? Pinapangalagaan niya ng Panginoong Allah. Ang lupa na ating tinitirikan ng bahay, saan tayo nakatira? Dito sa ibabaw ng lupa. Sinong naglikha niyan? Ang Allah, mga magulang. Ang dakilang manlilikha, ang nag-iisang Diyos na lumikha nitong kalupaan. Sa ating lahat, ang Allah ang naglikha sa atin ng buhay. Nagpahiram ng buhay sa atin. Ang buhay natin, mga magulang, hindi ito ibinigay ng Allah. Ito ay kanyang ipinapahiram lamang. Bakit? Dahil lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo magbabalik sa ating tagapaglikha. Alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ang ibig sabihin, mga magulang, sabi ng Diyos, tunay na nilikha ng Diyos, ng Allah, ang buhay ng lahat ng tao. Pagkatapos lumikha siya ng kamatayan, dahil lahat naman tayo mamamatay. Ano ang purpose ng ating buhay at kamatayan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Upang tayo, mga magulang, ay susubukin tayo ng Diyos, ng Allah, kung ano ang ginagawa natin sa mundo na ito. Kaya merong araw ng paghuhukom, huhukuman tayong lahat doon. Haharap tayo sa Allah. Ngayon, kung hindi natin sambahin si Allah, paano tayo makakaasa ng kaligtasan? Paano tayo makapasok sa paraiso kung hindi natin sasambahin ang lumikha ng paraiso? Sino bang lumikha ng paraiso? Ang nag-iisang Diyos na manlilikha na ang kanyang pangalan ay Allah. Kaya yung Allah, mga magulang, huwag niyo pong isipin na Diyos lang namin ng mga Muslim. Bagkus si Allah, Rabbul Alamin, Panginoon siya ng lahat ng mga nilikha. Panginoon si Allah sa sangkatauhan, hindi lang sa mga tao. Panginoon ng Allah sa mga engkanto, sa mga hayop, sa mga anuman halaman, kabundukan, karagatan. Pagmamay-ari ng Allah ito, mga magulang. Lahat ng ating pangkabuhayan, lahat ng ating kung anong meron man tayo, pagmamay-ari ng Diyos yan na si Allah. Kaya ibalik natin sa Allah ang kanyang karapatan, sambahin natin siya na nag-iisa lamang na walang katambal. Kasi ang kasalanan na walang kapatawaran sa Allah, mga magulang, sa Diyos, sa tagapaglikha, ay yaong magsamba pa tayo ng iba pa na mga nilikhang bagay na ating sasambahin, iaakibat natin sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yun po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating dakilang tagapaglikha, na pagtambalan natin siya sa pagsamba. Tayong mga Pilipino, tayo ay makadiyos. Palagi tayong nagdarasal, nagsusumamo, humihingi ng tulong sa Diyos. Ngunit ang problema, hindi natin inilaan ang pagsamba natin doon sa tagapaglikha. Marami pa tayong sinasambang mga nilikha.
No? Masintabi po. Sa turo ng Islam, kung sino ang lumikha sa ating lahat, doon lang tayo sa Kanya sasamba. Di ba naniniwala tayo na isa lang ang Diyos? Bakit pagdating sa pagsamba, marami nang sinasamba ang mga tao? Di ba isa lang ang Diyos? So kung isa ang Diyos, dapat isa lang din ang sasambahin natin, wala nang iba pa. Kaya kaming mga Muslim, hindi kami sumasamba kay Hesus Kristo, kay Maria. Bakit? Dahil si Maria ay tao. Si Maria ay tao, kumakain, natutulog, napapagod, inaantok, katulad natin. Si Maria, nabuntis na walang lalaking gumalaw sa kanya, yan ay kalooban ng Diyos, kagustuhan ni Allah, na mabuntis si Maria na walang gumalaw sa kanya. Ngunit hindi nangangahulugan na si Maria ay nabuntis at nagkaanak kay Hesus, tatawagin natin si Hesus ng anak ng Diyos? Hindi, mga magulang. Walang imposible sa Diyos. Kung ating pagmasdan, mga magulang, meron pong 4 na pagkakalikha sa mga tao, 4 na pamamaraan ng pagkakalikha sa atin. Isa lang doon ang paraan ng pagkakalikha ni Hesus Kristo mula sa babae na walang lalaking gumalaw. Ang una pong nilikha na tao ng Diyos na si Allah, lilikha niya si Adan. Si Adan po, nilikha ng Diyos na si Allah, walang nanay, walang tatay. Tingnan niyo si Adan, ha? Saan nagmula si Adan ng pagkakalikha? Mula lamang sa putik, mula sa lupa, hinaluan ng tubig, at inanyo, hinulma na parang tao, at binigyan ng buhay, nagiging tao si Adan. Walang nanay, walang tatay, imposible ito. Pero walang imposible sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya niyang likhain ang lahat ng kanyang nanaisin at nagiging tao si Adan. Walang nanay, walang tatay. Ang ating magulang na original na magulang natin, si Adan at saka si Eva. Dahil sa Kristyanismo naniniwala din na ang ating magulang, ang pinakaunang magulang sa kasaysayan ay si Adan at si Eva. Pangalawang pagkakatapos nilikha ng Diyos na si Allah si Adan, walang nanay, walang tatay, lumikha si Allah ng tunay na Diyos ng babae mula sa tadyang ng lalaki. Hinugot sa tadyang ni Adan ang babae na nalikha ay si Eva, mga magulang. Si Eva, himala din ang kanyang pagkakalikha dahil wala siyang nanay na mula lamang sa lalaki sa tadyang o sa ribs ni Adan paghugot, nagiging malaking babae na si Eva. Hindi dumaan sa pagkabata. Hindi katulad nating mga tao na pinapanganak tayo sa ating nanay, dumaan tayo sa pagkabibi. Pero si Eva, paghugot sa tadyang ni Adan, malaking babae na kaagad. Di ba mahimala? Ganyan lumikha ang Allah. Lahat ng kanyang nanaisin, idha kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapag ginusto ng Diyos ni Allah ang kanyang nanaisin, lahat mangyayari. Di ba? Pangatlong nilikha na tao para maintindihan natin. Nagsama, nag-asawa na si Adan at si Eva mula sa punlay ni Eva at si Milya ni Adan. Ang pangatlong nilikha, tayong mga tao na ngayon. Di ba tayong mga tao, mula tayo kay Adan, kay Eva, tayo yung opposite na pagkakalikha ni Adan. Dahil si Adan walang nanay, walang tatay, tayong mga tao may nanay, may tatay. Kabaliktaran tayo ng pagkakalikha ni Adan. Ngayon, lumikha ng pang-apat ang Diyos na si Allah ng tao, mula naman sa birhin na babae, at lalaki ang kanyang ipinapanganak. Sino ito? Si Hesus Kristo. Si Jesus Christ mula kay Birhing Maria na walang lalaking gumalaw kay Maria. Siya ay opposite ng pagkakalikha ni Eva na si Eva mula sa lalaki, sa tadyang ng lalaki na si Adan, at si Hesus Kristo naman mula sa sinapupunan ni Birhing Maria na walang lalaking gumalaw kay Maria. Ganyan ang 4 na uri ng pagkakalikha sa taong mga magulang. Kaya sa Islam po, hindi kami sumasamba kay Adan na walang nanay, walang tatay. Hindi kami sumasamba kay Eva na may tatay na walang nanay. At hindi kami sumasamba kay Maria o sinumang mga tao dahil tayo ay may nanay, may tatay. At si Hesus Kristo, hindi namin sinasamba dahil siya may nanay nga na walang tatay. Ito ay katulad lamang ng pagkakalikha ng Diyos na si Allah kay Adan na walang nanay, walang tatay. Ganon lumikha ang Allah, mga magulang. Kaya sa turo ng Islam, kung sinong lumikha kay Adan, lumikha kay Eva, lumikha kay Maria, lumikha sa ating mga tao, siya lang ang ating sasambahin. Wala nang iba pa. Dahil ang kasalanang pagtambalan natin ang dakilang tagapaglikha sa pagsamba, ito po ang mortal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng nag-iisang Diyos, ang Allah. Si
Sinumang taong namatay na mayroon siyang ibang sinasamba, sinamba niya tao, sinamba niya bato, simento, kahoy, espiritu, santo, sinamba niya, inaakibat niya sa pagsamba sa tagapaglikha. Katotohanan, wala na siyang kaligtasan sa kabilang buhay. Hawak niya ang kasalanang walang kapatawaran sa Diyos. Ano ang sabi ni Allah ng Diyos sa Quran? Inna Allah la yagpiru ay yusraka bihi wa yagpiru maduna dhalika liman yasha. Ano ang ibig sabihin mga magulang? Sabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah at katotohanan, hindi pinapatawad ng Diyos na tagapaglikha ang kasalanan. Bigyan ako ng katambal sa pagsamba. Pinapatawad ko ang anumang kasalanan, umabot man sa kalangitan, mapuno man ang mundo ng kasalanan, sindami man ang dula sa karagatan, papatawarin ko yan. Huwag lang kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag lang kayong magtambal sa akin. Tingnan niyo mga magulang, ang first commandments sa 10 utos ng Diyos, nakatala pa sa Biblia yan. Exodo 20 verse 2 hanggang 3. Ano ang sabi doon? Pangulong kautusan sa 10 commandments, ako ang inyong Panginoong Diyos. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos liban lamang sa akin. Sino nagsasalita? Di ba ang Diyos ang tagapaglikha? Huwag daw tayong magkakaroon pa ng iba pang mga Diyos liban lamang sa akin. So ito po ang mensahe ng Islam mga magulang. Magbalik loob tayo sa pagsamba sa tunay na Diyos na lumikha sa atin bago mahuli ang lahat. Ang ating buhay sa mundo, napakaikli lamang. Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Walang forever sa mundo, mga magulang. Kasi kung may forever, hindi na tayo dapat mamamatay. Pero lahat tayo babalik sa ating tagapaglikha. Babalik tayo sa Allah para magsulit tayo sa Kanya. Haharap tayo sa dakilang tagapaglikha sa araw ng paghukom. Kung kaya't kapag sinamba mo ang tagapaglikha, papapasukin kanya sa kanyang paraiso. Pero kung manatili tayo sa pagsamba sa ating mga kinagisnan, kawawa tayo sa kabilang buhay mga magulang. Kasi sa kabilang buhay, dalawa ang ating patutunguhan. Paraiso at impyerno. Dalawa po. Hindi po libre ang paraiso. Hindi po lahat ng tao namatay, langit na kaagad. Mayroong araw ng paghukom. Lahat ng ginagawa natin, ipapakita sa atin ng anghel. May anghel kasi tayo naglilista. Anghel sa kanan, nililista yung mabubuting gawa natin. Anghel sa kaliwa, nililista yung ating mga masasamang gawa. Titimbangin yan doon sa araw ng paghukom. Na kapag mabigat ang ating kasalanan at sumamba pa tayo sa iba, hindi natin sinamba ang tagapaglikha, dire-diretso tayo sa impyerno. Dire-diretso tayong susunugin sa dagat-dagatang apoy. Ngunit kapag tayo ay gumawa ng mabuti at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, Islam, at sinamba lang natin ang tunay na Diyos, ang Allah, tayo ay makakapasok sa walang hanggang kaligayahan doon sa paraiso. Katulad ng storo ni Jesucristo. Si Jesus Christ sa kanyang panahon, tinanong siya ng kanyang mga disipulo, Good Master, mabuting guro. Yun ang tawag ng mga disipulo kay Jesus, hindi po Panginoon. Good Master, mabuting guro, paano kami magkamit ng buhay na walang hanggan? Paano kami maliligtas? Tinanong si Jesus ng kanyang disipulo. Ano ang sagot ni Jesus? Juan 17, talatang 3. John 17:3. Ito ang sinagot ni Jesus. At ito na nga ang buhay na walang hangganan, na ikaw ang tangi na nag-iisang Diyos na tunay. Isa lang daw ang tunay na Diyos, itinuturo ni Jesus. Yun po si Allah mga magulang. Yun po ang Creator na nagpadala kay Jesus. At sinabi ni Jesus, kapag sinamba nyo si Allah, ang Diyos na nag-iisa, bibigyan kayo ng buhay na walang hangganan. Kilalanin nyo lamang ang iisang Diyos na tunay. At dito ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Sabi niya, at ako si Jesucristo na isinugo. So malinaw, isinugo daw siya. Propeta, mga mahal na magulang. May nagsugo sa kanya, yun po ang tunay na Diyos. Kaya nga sabi ni Jesucristo, ang sinumang sumunod sa akin ay sumunod din sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. So malinaw, sugo daw siya.
Sabi pa niya, hindi ako isinugo, kundi sa mga tupa na mga nangaligaw sa bayan ni Israel. So ang sugo, mga kababayan, ay hindi po yan Diyos. Ang sugo, propeta, mensahero. Parang magtatrabaho ka sa kumpanya. Anong trabaho mo? Messenger. Anong ginagawa ng messenger? Tagahatid ng sobre. Tagahatid ng mga papel o mga papilis, inahatid sa bangko o sa anuman. Yun ang mensahero, messenger. Si Jesus Christ ay messenger, sugo, na siya ay binigyan ng kapahayagan yung ibanghilyo ni Jesus at yun kanyang ipinapangaral sa mga tao para sambahin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa lahat. So kaming mga Muslim, wala kaming dalang bagong katuruan. Ipinagpatuloy lang naming mga Muslim ang turo ni Jesucristo na tayo'y sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Pinagpatuloy namin ang mensahe ni Moises, ni Abraham, ni Noah, na tayong dapat lahat ng mga tao ay manumbalik sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Sa nag-iisang Diyos lang, mga magulang. Yun po ang aming mensahe, mga Muslim. Hindi namin kayo nililigaw. Ang dapat sambahin natin kung sino yung lumikha lang sa atin. Kaya kung may Diyos tayong sinasamba, sana isipin din natin na siya bang lumikha sa akin? Tama ba na siya, ito ang sasambahin ko? Baka naman maya, nilikha din ang sinamba ko. Parehas kong nilikha. Ang nilikha, hindi dapat sambahin. Tulad nating mga tao, hindi tayo papayag na may sumamba sa atin. Kasi tao tayo, nilikha tayo. So sa turo ng Islam, al-khaliqu li hadil asya huwa al-mustahiqu lil ibadah. Kung sino ang lumikha sa lahat, kung sino yung Panginoon na yaon, siya lang po ang dapat nating sasambahin at ang kanyang pangalan po ay Allah. Ha? Di ba sa panahon ni Jesucristo, nagdarasal si Jesucristo, nananalangin siya, nagsusumamo si Jesus? Anong lingwahe ni Jesus sa kanyang panahon? Sinong makakalam? Bibigyan ko ng 100. Ano ang lingwahe ni Jesus sa kanyang panahon? Brother? Ano yung kanyang mother tongue? Hebreo? Malapit doon. Hindi rin. Malapit sa Hebreo. Yun ang Aramaic. Bigyan mo ng 100. Aramaic. Yun yung lingwahe ni Jesus Christ, Aramaic. Ha? Kasi si Jesus Christ, hindi naman siya Pilipino para magtagalog. Hindi niya alam ang Marikina. Di ba? Siya, si Jesucristo ay taga-Palestine. Palestino si Jesucristo. At ang mga tao sa Palestine ngayon, mga Muslim. At anong relihiyon ng bansang Palestine? Islam ang relihiyon dyan. Mga kababayan ni Jesucristo, doon ay hindi siya kilala kasi hindi naman Jesus ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesucristo sa lingwaheng Aramaic, alam niyo po? Sino makakasagot? 100 ulit. Sige, brother. Ano ang sagot? Ha? Isa Al-Masih. Bigyan mo na 100. Di ba? Di Muslim ka, brother? Hindi. Paano mo nalaman? Nagbabasa lang ako ng Quran. Yan ang kagandahan pag nagbabasa tayo. Ha? Kaya magbasa-basa, marami tayong libre dito. Oh. Pamigay mo, brother. Sa kanila, habang nagsasalita tayo at binabasa sila pati. Yan. So, salamat sa sagot mo, brother. Yun po, Isa Al-Masih. Yun po ang pangalan ni Jesus. Isa po ang kanyang tunay na pangalan. Isa Ibnu Maryam. Jesus, anak ni Maria. Kasi si Maria, ang pangalan niya ay Maryam. Isa Ibnu Maryam. So, yun po, si Jesus. Si Jesus po ay hindi niya tunay na pangalan ng Jesus. Kasi ang Jesus po, yan ay salitang Espanyol. Spain, Mexico, Spain, yung mga nagsasalita ng Spanish, doon po nagmula ang Jesus. Kaya ito, yung Jesus, hindi alam ni Isa yan na pangalang Jesus. Kahit yung Palestine, yung lugar doon, yung mga tao doon, hindi nila kilala si Jesus. Pero pag sabihin yung Isa, Al-Masih, kilalang kilala yan. Ha? So yun po mga magulang. So Jesus Christ po, sa Islam, si Jesus Christ po sa Islam ay
aming minamahal, sinusunod, ginagalang, dahil siya naniniwala kami na si Jesus o si Isa ay isang Muslim. Bakit Muslim si Jesus? Baka magtaka kayo. Kasi nga si Jesus sa kanyang panahon, ang kanyang turo ay sumuko lamang tayo sa kalooban sa Diyos. Ang pagsuko sa kalooban sa Diyos, sinumang tao na isinusuko niya ang kalooban sa Diyos, ang tawag sa kanya Muslim. Di ba pag tinanong tayo, gusto mo natin sumuko sa kalooban sa Diyos? Sino magsabing hindi? Lahat tayo gustong sumuko sa Diyos, di ba? So ang Arabic doon ay Muslim. The one who submit to the will of God, he or she is a Muslim. So yun ang kaulugan ng Muslim. Hindi yung taga Mindanao, hindi yung Arabo, hindi yung nagsusuot ng ganito at mayroong ganito na parang sombrero na alam natin pang Muslim. Hindi po. Hindi po na giging Muslim ng tao sa pangalan lamang. Hindi po yan batayan. Wala pong dugong minuslim, wala ring salitang minuslim. Magiging Muslim lamang ang tao kung isinusuko niya at sampahin lamang niya na nag-iisa ang dakilang tagapaglikha. Yun po. Kaya sino pong gusto magtanong, bibigyan natin ng 100. No? Kahit sinong magtanong, welcome po. Lahat ng klaseng tanong, sinasagot dito sa Islam. No? Wala pong tinatago ang Islam. Lahat ng misconception, lahat ng narinig natin, ipukul niyo sa akin. Bibigyan ko kayo ng 100. Opo. Kahit anong klaseng tanong, huwag po tayo mahiya. Di ba sinabi ni Jesus, seek the truth and the truth shall set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan dahil sa katotohanan, palalayain tayo. Saan tayo palalayain? Hindi naman tayo nakulong. Palalayain tayo sa ating kinagisna na paniniwala na hindi tayo nakapag-desisyon dito na mana lang natin sa ating mga magulang. So, yung dalawa, parang nagbulong-bulungan, baka may tanong kayo diyan. Halika na, para may 100 kayo. Dali, huwag mahiya. So, sa Islam po, ganito po kami mangaral. Hindi po kami nanghihingi sa mga tao. Kami pang magbibigay. Anong tanong mo? Dini? Maraming salamat po ninyo. Ha? Salamat sa tanong. Napakaganda na tanong ng ating sister. Masya Allah. Talagang ang tanong niya ay para bagang naghahanap talaga siya ng katotohanan. No? Ang tanong niya, unang-una, si Allah ba daw, ang Diyos ba daw na pinakamataas sa lahat at si Hesus Kristo ay sa paniniwala sa Islam daw ay iisa lang ba sila? Yung tagapaglikha daw na pinakamataas na Diyos at si Jesus, iisa lang ba daw sila ng pagka-Diyos? Meron kasi sa Biblia na ating mababasa, ako at ang Ama iisa. Kaya naguguluhan ng mga tao, akala nila iisa lang talaga sila. Iisa sa pagka-Diyos. Pero po, si Allah po, ang tunay na Diyos na tagapaglikha, hindi po siya si Hesus Kristo. Kasi si Hesus Kristo, bago lang siya. Sino ang nanay ni Jesus? Si Maria. Di ba? Nung hindi pa ipinanganak ni Maria si Jesus, sino ang Diyos ni Maria? Sino ang Diyos ng mga propetang nauna? Si Moises, si Abraham, si Adan, naunang tao. Sino ang Diyos nila? Wala pa si Jesus eh. Di pa pinapanganak ni Maria, di ba? So bago lang si Jesus. Marami ng propetang nauna kay Jesus. Solomon, David, Jacob, Ismail, si Isaac, no? Si Moises, si Abraham, si Noah. Napakaraming propeta nauna. So hindi po sila iisa sa nagtanong. Si Allah po ay, yan po ay pinakamataas na Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Siya po ang creator. Ang Allah ang naglikha ng lahat ng bagay. Si Jesus po ay anak ni Birhing Maria na isinugo ng Diyos at ginawa siya bilang isang propeta
at sugo lamang. Iba po ang nagsugo at iba ang isinugo. Iba ang tagapaglikha, iba ang mga nilikha. Tayo yung mga nilikha. Bilong tayo dito. Tayo yung creation, di ba? Creation tayo ng God, ng Panginoong Diyos. At yung Creator, iisa lang. Yun yung tunay na Diyos na tagapaglikha sa atin. At yun ang Allah. Kaya yung Allah na inyong narinig, yun po yung binabanggit nating Ama. Sa madaling salita, Ama, di ba? Ama. Hindi lang kami tumatawag ng Ama sa Allah. Bakit? Kasi wala pang nakakakita sa Diyos. Wala pang nakakita magpakailanman, sabi ni Jesus, na ang Diyos daw, si Allah, kapag tinignan mo siya, masusunog ka, mabubulag at mamamatay dahil sa kanyang liwanag. So, hindi pa kailanman nakikita ang Diyos na si Allah. Kaya paano natin nasabi na siya'y Ama, na samantalang wala namang nakakakita sa kanya? Pwede bang sabihin mo ang isang bagay na lalaki ka agad na hindi mo nakita? Kasi pag sinasabing Ama, lalaki yun. Ang katangian ng tunay na Diyos na si Allah, hindi lalaki ni hindi babae. Wala siyang kasarian. Kaya nga hindi namin pwedeng i-translate ang Allah sa salitang God or gods. Hindi pwedeng Lord, Lords. Kasi bakit? Pag sinabing God, pwede mong paramihin, dagdagan mo ng is. Gods. Marami ng Diyos. Gawin mong babaeng Diyos, Goddess. Diba? Dagdagan mo ng E-double-S, Goddess. Babaeng Diyos. Kung Lord naman, ganun din. Dagdagan mo na is Lords. Maraming Panginoon. Hindi po ganun. Kaya yung Allah po, pantanging pangalan lamang niyan ng dakilang tagapaglikha. Personal niyang pangalan. Espesyal na pangalan ng Diyos. Sa panahon ni Jesus, tinawag niya ang Diyos, Ili. Ili, lama sabaktani. Di ba? Nagdarasal si Jesus. Ibig sabihin ng Ili, Aramaic kasi yun, na ibig sabihin ng Ili ay God or tinatawag na Diyos. Yung Ili na yon, yun yung Allah. Iisa lang po yun. Kasi Semitic language, ang Aramaic na lingwa ni Jesus at Arabic, magkapatid na salita. Ha? Tingnan nyo ha? Sabi ni Jesus, Ili, lama sabaktani. Wikang Aramaic. Ihambing natin sa Arabic. Ganito ang Arabic doon. Allah, limada taraktani. Di ba magkatunog? Kasi nga Semitic language. Ibig sabihin doon, Diyos ko, o Allah, bakit mo ako pinabayaan? Di ba nagreklamo si Jesus? Ha? Kung si Jesus nga ay Diyos, bakit siya nagdarasal? Bakit siya nagsusumamo? Bakit siya humihiling ng tulong? Mayroon palang makapangyarihan na tunay na Diyos. Kaya sa Islam, kung sino ang sinamba ni Jesus, doon lang tayo sa samba, mga magulang. Yan ang turo ng Islam, iisa lang ang Diyos, hindi marami. Ang kaibahan lang kasi sa atin, sa Islam, bagamat ako dating Katoliko, hindi naman tayo naninira, no? Pero kung comparison lang, para makuha tayo ng kaalaman, when we say God is one, absolutely one. Pag sinasabi natin na isa lang ang Diyos, iisa lang. Huwag mo nang dagdagan na may ama pa, may anak pa, mayroon pang espiritu, kasi tatlo yan eh. Hindi pwede maging isa yung tatlo. Kahit sinong magaling sa mathematics, bilangin natin to. Tatlo yan, hindi pwedeng isa yan. Iba ang tatlo, iba yung isa. So sa Islam, isa lang talaga ang Diyos. Ang kanyang pangalan ay Allah. So yan ang tanong mo, sister, na si Allah at si Jesus, magkaiba po sila. Si Jesus po, anak ni Birhing Maria. Si Maria ay tao. Kapag ang tao manganak, ano ang kanyang magiging anak? Kapag ang tao ay nagkakaanak, ano ang kanyang magiging anak? Tao. Di ba? Hindi manganak ng hayop. Tao. Kasi kung ano ang puno, para halimbawa, punong mangga. Pag namunga, hindi mabunga na saging yan. Mangga din ang bunga niyan. Kaya pag sinasabi natin na ang Diyos ay nagkaanak, anak niya Diyos din. Ilan na sila? Dalawa na sila. Hindi na iisa. Yung anak niya, pagka lumaki yun, mag-asawa yun, magkaanak, apo na ang tawag doon. So, marami na po ang Diyos. So, isa lang po ang Diyos. Yan po ang turo ng Islam. Kaya magtanong po tayo mga magulang. No? Huwag kayong magtanong sa mga sa TV, sa radyo na hindi mga Muslim. Wala silang ibibigay na sagot kundi parang pawang mga black propaganda. So sa amin kayo magtanong, ako, dati akong Kristiyano, dati akong sakristan,
Dati akong choir sa simbahan, bakit ako nag-Muslim? Kung hindi totoo ang Islam, bakit pa ako yayakap dito? Maraming pari, mga pastor nag-Muslim. I-search nyo sa YouTube. Mga obispo pa. Bakit sila nag-Muslim? Ministro. So maraming yumayakap sa Islam na mga maaalam sa Kristyanismo. So, sila nga, may kaalaman, nag-aral sila ng theology. Ang tagal nila nag-aral, bakit pa sila nag-Muslim? So yun po. Kaya po mga magulang, kung may nasabi po ako sa inyo na paumanhin po, no? Hindi po natin hangad na manakit ng damdamin. Tunay po ang katotohanan, parang ang gamot mapait, mapakla, pero nire-resita ng doktor para gumaling ang sakit natin. Ngayon, ang ginagamot natin dito, yung ating puso, ginagamot natin, at ang ating isip. Kaya sa Islam, kung ano mang narinig natin na nakakirot ng damdamin, pero sa tingin natin ay tama naman at katotohanan, so bakit hindi tayo magsaliksik? Bakit hindi natin buksan ang ating kaisipan para alamin ang katotohanan talaga? Iisa lang po ang buhay natin mga magulang. Hindi po tayo magtatagal sa mundo na ito. Ang buhay sa mundo na ito, parang travelers lang tayo. Manlalakbay lang tayo dito. Huwag nating hayaang mamatay tayo na hindi tayo makabalik doon sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Nasa huli ang pagsisisi mga magulang. Ang pagsisisi laging nasa huli. Kaya huwag nating sayangin ang buhay, ang ating kaluluwa. Ingatan natin nawa ito ay tayong lahat ay gabayan ng dakilang tagapaglikha sa katotohanan. Tulad ng sinabi ni Jesus, hanapin ang katotohanan at ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. So maraming salamat po mga magulang. Meron pa tayong libreng babasahin dito. Kumuha lamang kayo. Kung may magtanong pa, tatanggap tayo ng isang tanong na lang bago tayo umuwi. Kasi meron pa kaming pagdarasal. No? So kami rin pala ay taga Marikina din, taga Tumana kami sa Singkamas. At meron din po tayong simbahan ng mga Muslim dyan sa Singkamas, sa may Tumana. At meron din po kami sa Silangan, sa Barangay San Mateo, sa Barangay Silangan sa San Mateo. Meron din po tayong simbahan doon sa mga Muslim na tinatawag na mosque or masjid. At meron din po tayong tanggapan ng pang-opisina patungkol sa Islam doon. So welcome po kayo na magsuri, alamin ang Islam, at wala pong sapilitan sa relihiyon. Nang sa Islam po, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Tayo ngayon ay malaki na, alam natin ang tama at mali, may pananagutan na tayo sa Diyos, sa tagapaglikha na si Allah. So hanggang dito na lamang, ulit maraming salamat sa lahat. Patawad po kung meron tayong nasabi na nasaktan namin ang inyong damdamin. Humingi ko ako ng paumanin sa inyo. Maraming salamat po hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway gabayan kayo, ingatan kayo ng Allah, patnubayan kayo sa matuwid na landas, sa landas ng pananampalatayang Islam. At kung meron kayong panahon, kumuha kayo ng babasahin dito habang nakaupo, magbasa-basa, para sa ating sarili po, no? Hindi po para sa ibang tao. Tandaan natin sa araw ng paghukom, mag-isa lang tayo haharap sa Panginoong Allah. Walang magulang, kapatid, asawa, anak sa araw ng paghukom. Pag namatay tayo, iisa lang tayo na ilibing sa hukay, wala tayong kasama doon. So yun ang ating isipin po mga magulang. Maraming salamat po sa inyo. Patay ko na, Stan. Ay, ikot mo muna. Sige. Pakita ka.